pagiging Christ as the King. Diba? Doon pa lang sa mga hari sa Israel, nagpo-point pa rin ito doon kay Kristo. So, balikan pa rin natin ulit doon sa from eternity past, yung pagpili ng Lord, ginawa niyang means itong history na ito, di ba? Until hanggang sa fulfillment doon sa cross, kung saan iniligtas niya yung particular people at hindi talaga yung buong, hindi yung buong sangkatauhan. So, sige po, paano po ba yung parang ano po ba yung tingin nyo doon na parang na-outweigh yung cross? If I will be thankful about my salvation. Dahil sa cross? Dahil sa election. Sige lang, dahil sa election. If, gusto ko pong ako naman, if I will be thankful about my salvation, it's because of God. Diba? Dahil sa pag-elect ng parang kasi ang pastor po kasi parang ang emphasis niya is in election. Pero sino ba ang nag-elect? Yun pa din, yun din yung point, pastor. Parang yung goodwill ng Lord na pag-elect. Kasi that's how you define yung niya yung good pleasure. Na talagang, parang sa madaling salitang Tagalog, trip niya. Kasi nung matripan niya na pili. That's good pleasure. So we understand. Millennial term. Millennial term. Pero ayaw ko i-connect sa trip. Kasi very holy yung kanyang good pleasure. Good pleasure. Yung pagpili niya talaga na dahil gusto niya talaga na magpili. Maganda yung sinabi ni Jolmar nung naharang gabi na yung chosen by the Father, redeemed by the Son, and quickened by the Spirit. Kumbaga makita mo yung harmony ng Godhead sa redemption plan. Hindi siya based on election lang. Kumbaga pati yung sa may participation para i-redeem tayo. At the same time, Holy Spirit. Kumbaga makita yung participation niya. Kaya kumbaga, huwag natin kalimutan yung function ng God as a triune. para mas ma-appreciate natin yung siguro yung ginagawa niya sa 3 person in one Godhead. Kaya dinideny nga po natin yung katuruan ng mga hyper-Calvinists na from eternity past, di ba, na parang ang view nila is that hindi na nila kailangan pa na justified na sila. Ito yung pastor yung binabagit mo kanina, no? Na justified na sila from eternity past. So, doon pa lang na-justify sila. No, na-justify sila dito kay Kristo. At saka pala, meron palang kumbaga may even sa view ng Calvinist, may distinction, parang may dalawang group, tama ba? Yun siguro yung nakikita ng mga Arminian na parang kaya hindi nila ma-digest yung sovereignty, yung predestination, yung election is yung sa view ng hyper-Calvinist na yung God nag-create siya ng isi-save niya at the same time meron siyang create para pabayaan. Posibly po, pwedeng may part na gano'n, pero meron din talaga. Actually sa Romans 9, meron doon reprobation talaga. Ibig sabihin yun, kumbaga yun talaga yung mahirap talaga siya digest. Like si Even Isaac at saka si Ismael, that's an example of elect. Yun lang yung pinaka-purpose niya talaga. He is created, even he is a son of Abraham to reprobate. Para i-separate. Even kay Jacob tsaka kay Esau. Nandun din yan sa Romans 9 din eh. And yun yung mga text na we cannot question God why He did that. Kasi kumbaga, Lord, you are unfair. Sa point of view ng tao, para sasabihin natin, ang unfair mo, Lord. Pero who are we to set standard of good and evil, no? Sa Holy God. Tapos tayong mga total depravity. Sasabihin natin, Lord, evil. Kasi sabi niya natin sa Romans 9, He will give mercy to those He want to give mercy. So, talagang siya lang talaga ang pwedeng pumili ng pwede niya bigyan. Sa kagustuhan niya. Yes, sa Romans 9 yun. Kaya nga pinapasok ko yung Toronto kanina eh. So, bagay sa kagustuhan niya, kung ibigay siya ng awa, sa gusto niya ng awaan, Sa 9 yun. sa ayaw ng awaan.
Kumbaga yun po yung mga, kaya siguro yun din po yung nag-wrestling po tayo, no? On that, no? Na talagang napakaraming text. Napakaraming text na nagpapatungkol doon sa pagpili ng Lord. Ako pas short lang siguro, short definition lang regarding sa hyper-Calvinist para maunawaan ko yung ano ba talaga yung pinaka nagiging distinction ng dalawang group. Yung para sa akin na yung isang malaking nagbibigay, kumbaga parang nag-define sa hyper-Calvinist is that in the first place pa lang, from eternity past, justified na sila. Parang hindi na kailangan pa ng cross. Kumbaga parang naman yung mangyari kahit na hindi sila mag-follow ng gospel, they are already justified, parang ganun. Kung hindi sila hindi, parang ang view kasi nila doon pa lang, kumbaga na sa simula pa lang na justified na sila. Kumbaga na hindi na kailangan pa dito yung cross. Kumbaga na prior pa sa cross, justified na sila. Okay. Oo. So, kung mangyari man yung crucifixion justified na sila. Kailangan pa rin ng cross, kumbaga dadaan pa rin yung cross, pero doon pa lang simula, justified na sila. So, pero hindi tayo naniniwala doon. Ang justification kasi natin, dito lang, kay Kristo lang. So, yun yung marami pa rin silang view, pero yun yung isang malaking ano nila. Yun yung pinaka-root. Isa sa mga nabasa ko rin yung mga hyper-Calvinist, di ba? Dahil nga sa mayroong yung eternal security. So, doon pupunta yung sabing pagiging arrogante na in a way, before the very foundation of this world, ako ay ligsan ng Diyos for eternity. So, kahit wala akong gawin, maggawa ako ng masama. Kasi pinili na ako ng Diyos, di ba? Yung ba yung na kahit na Hyper, yung mga future sin nila is already forgiven. Hindi. Yung future sin, we hold on that, no? Na even our future sin forgiven na. Ang ano lang Kasi hindi ko pero yung position natin in Christ, our sin in the past, in the present, even in the future, forgiven na. Na-abuse lang yung grace ng Panginoon kasi nga nag-hold sila doon na sila ay pinatawaran ng Diyos. Which is sabi nila, kahit gumawa ko ng kasalanan, na kung saan yung kanilang mind at yung spirit, ang kanilang puso ay alam nila yung kanilang ginagawa. Kumbaga, papatawarin naman sila. Oo, kasi alam ko naman na yung Panginoon ay pinatawad na ako eh. So, hindi wala nang bigat sa akin. Oo, wala nang bigat yung kumbaga yung puso nila ay hindi na nila ano yung kasalanan na nagawa nila dahil nga alam nila pinatawad na sila eh. Kaya yung mga hyper-Calvinist doon pupunta na hindi na sila nagkakaroon ng yung reverential fear sa Panginoon kasi nga ligtas na ako eh, bakit ko pa ano yan? So, yun ang tawag dito, yung fault ng hyper-Calvinist na yung godly living saka yung reverential fear ay nawala na. At sila rin nagpo-promote na hindi na kailangan ng evangelism. Wala na. Kasi alam na rin ng Diyos kung sino yung makakapunta sa langit, ano, kumbaga. Makarinig niya. Bahala ng Diyos niya. Kaya galit doon yung mga Arminian kasi nga yung evangelism. Kasi nga may pinili na ang Lord sa crucifixion, no? Doon sa election na sila naka-base, hindi na doon sa kay Christ. So parang hindi na kailangan i-share si Christ kasi I'm already elected na. Which is means lahat kasi yung evangelism, yung kay Christ, lahat yun ay means. Part ng drama talaga. Lahat. Kasi nga, parang sa isang movie, di ba? Pwede naman ng movie, okay naman lahat sana, maganda na lang ba? Pero maganda ng movie na to, alam natin yung ending. Ayun. Glorification. Alam natin yung ending, di ba? Yung parang sa movie, di ba? Kailangan pa ng masaksak yung ganito, ganyan. Kararang po yan, pag manugyan ng Fernando po Jr. Para sa glory ng director. Yo! Di ba? Kasi ang director ang sovereign. Di ba? Kasi nakakalam na paano mangyayari. Alam niya na eh. Tsaka yung producer. So, ibig sabihin yung
yung means of election is God's way of expressing His love for the elect. For His, or for His glory alone lang. Pwede rin talaga. Portion glory talaga. Kasi yung love, Diyos na mismo yun eh. God is love. Kaya everything na ginagawa niya, dahil sa kanyang mga attributes. Sa attribution na Hmm. love Siguro siya, yung holy siya. Romans 9, Pastor, ay hindi ko siya ma-absorb as explanation ng election. Kasi in the first place, yung context niya is the election ng Israel. So, hindi nakapokus siya sa Israel dahil ang problema ng mga taga-Roma noon, nagbubrag na sila over Israel na pasaway kayo eh, kaya kami yung pinili na kami na yung elected niya. So it's not about yung election na may kinalaman sa salvation, kundi yung election ng Israelites as pinanggalingan ng lineage ni Christ. Kaya hindi ko siya ma-absorb ngayon to Pero, explain apo, yung so election. tama po yun, no? Pero makikita rin natin yung attribute ng Lord sa kanyang pagpili na pinipili yung siya. attribute sa Oo. pagpili niya. Pero it doesn't explain na yung election out of His good pleasure na pagpili, handpick lang yung basis niya for election. Talagang elected talaga tayo lahat. Pero yung nagpili lang siya dahil yun yung meaning ng good pleasure niya is something that is not explained by Romans 9. Tsaka yung mga sinublanan ko na verse kanina since primarily Psalm 6. Pero yung ano po, yung Ephesians 1:4, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless for Him. So, And He chose us to live holy in Him. in Him. So may standard pa din tayo na binigay sa atin yung Panginoon na nilipid. Na out of His will na pagpili. Yun pa din yung in-expect niya sa atin. Ibig sabihin ko, kasi ito po yung spiritual blessing in Christ. So, Siya pa din yung nagdadrive talaga sa atin. So, nag-i-give. Apo. So, dito po sa Ephesians 1, ang context po nito ay yung spiritual blessing in Christ. So, may mga binanggit po dyan na kung saan is pinipili ka, kumbaga na yung pagpili ng Lord. Diba? Ni-elect niya tayo, ini-elect niya yung mga elect. So, and then, because of that, meron silang spiritual blessing. So, one of the spiritual blessings is regeneration. So, doon na papasok po yung ang tao ba ay na-regenerate ayon sa kanyang pagpili sa Diyos o dahil pinili siya ng Diyos. So, doon na papasok siya yung regeneration. And then, papasok na rin doon yung mga text na kung saan ang tao ay dead spiritually. Diba na napakaraming sa Bible sinasabi na wala di isa man napipili sa Diyos. So, madaling sabi, on this doctrine na kung saan kailangan mo ng para pumili sa Diyos, kailangan ma-regenerate mo na siya. So, ano ang requirement ng regeneration ng isang tao? Diba? Faith ba? O yung good pleasure ng Lord? Diba? Parang isang logic din yun. So, paano ma-regenerate ang isang tao? Pamagitan ba ng faith niya? O dahil pinili siya ng Lord? Diba? Para, kumbaga, in God's pleasure, kaya siya na-regenerate. So, kung sasabihin po natin na na-regenerate siya kasi nanampalataya sa Diyos, so it will contradict the scripture na ang tao dahil total depraved siya, hindi siya makakapili sa Diyos. Ang side ng Arminianism dito is that meron silang prevenient grace daw. Pero yung prevenient grace is unbiblical.
Di ba? Hindi natin, kumbaga, though meron silang text na ginagamit, pero hindi siya ganun ka-strong. Di ba na, kaya daw pumili ang tao sa Diyos dahil may prevenient grace, nagbibigay ang Lord ng prevenient grace na para piliin niya. Di ba? Na para manampalataya siya. So, kumbaga, may conflict siya doon sa total depravity ng tao na on his own will, di ba? On his own will, pipili siya sa Diyos, mananampalataya sa Diyos. Pero sinasabi ng Bible na in Ephesians na dead siya. Di ba? Dead siya, total depraved siya. At napakaraming text din na sinasabi na kumbaga na talagang hindi niya pipiliin ng Diyos. So, ano ba? Kumbaga, ano ang nag-cause sa isang mananampalataya para siya ay ma-regenerate? So, isang isang argument. Kung saan, sa akin, nagbigay din ng, kumbaga, kung bakit ako nag-rest doon sa election. Kasi, kung base sa akin, sa free will ko, ako pumili sa Lord, so magko-contradict ito sinasabi ng Scripture na, kumbaga, ako ay, kumbaga, na totally depraved. Di ba? So, kaya nag-rest ako doon na, ang regeneration, magsisimula muna bago ang justification. Bago ang faith. Bago ang faith. Opo, bago ang faith. So, yun yung isang argument doon. Sige. Yung kasi sinabi ni Pastor doon sa Romans na sabi niya, hindi yun yung, iba yung context nun, no? Ang pumapasok sa isipan ko ay, yung base doon sa aking pag-aanalisa, may mga specific context na sinasagot siya ng generally, hindi lang siya sumasagot doon sa context na yun. Kumbaga, applicable siya generally. May mga ganong mga pagkakataon. And besides, pag nag-i-interpret tayo, pag inuunawa natin yung mga doctrines is, gumagamit tayo ng tatlong context talaga yan, di ba? Kung maaalala niya bilang review, tinitingnan natin yung immediate context, no? Yung book context, at saka yung whole Bible context, no? Kaya, hindi lang tayo mag-stay doon sa immediate context. Maganda ng siguro, pag-aalit ko na siya, yung canon of Lord. Kasi based on history, yun yung canon of Lord, ng Synod of Lord. Yun yung naging position ng mga Calvinists nung time, o ng mga reformers ata, di ba? Nung time na yun na gusto nilang parang Three forms of unity. Ipakita dun sa mga Armenians na mali yung kanilang view, yung canon of Lord, ng Synod of Lord. Yung Romans 9, nandun yan nalimutan ko lang kaya hindi ko mapaliwanag ng pero pinaaral ko rin. Kaya pala sa akin mo tinapon yung... Isa yun sa mga ano nila doon, yung Romans 9. Sa canon of Lord. So yun po. Sa akin talaga yung isang naganda is yung total depravity ng isang tao. Kapag nakarinig ang tao ng tungkol sa Panginoon, depraved pa rin ba siya? Ang view ko po kasi is pag sabing total depravity, wala tayong kakayanan para Spiritual life. kumbaga iligtas yung sarili natin. At depraved tayo, kumbaga we cannot come to God on our own. So, kapag ang tao ay nakarinig ng scripture, ay ng gospel, so dahil nga kung depraved siya, hindi niya mauunawaan ang sinasabi ng scripture. Dahil na spiritually dead siya. Diba sabi ng Bible, no? Diba? Those who are spiritually dead cannot understand what the things of yung spiritual things. So, mauunawaan niya lang. Mauunawaan niya lang yung gospel kapag siya ay na-quicken, kapag siya ay na-regenerate, kapag siya ay nabuhay sa spirito. Madaling sabi sa akin pong pananaw na mauuna talagang regeneration. So, mauuna siyang buhay ng Lord spiritually at mauunawaan niya yung gospel and then ma-justify siya. So,
mauna yung regeneration, and then magkakaroon siya ng faith, and then maunawa niya yung gospel, so mananampalataya sa Diyos. So, yun po yung aking view po doon. Kaya nga marami tayong sinara na gospel no, for how many years, di ba? Kailan pa? Hindi talaga na By the way, Saan galing yung regeneration? Born again, new birth. new birth I mean, saan galing ang pagkaka-regenerate ng tao? sa Diyos po. Ang Diyos Oo. mismo ang siyang bumubuhay sa kanila spiritually. Oo. last 15 minutes. Specifically, Holy Spirit, di ba? Oh, Spirit. By the washing of Hmm. So, ibig sabihin, pwede siyang magkaroon ng banal na spirito na hindi pa siya nananampalataya. Iba pastor yung pagkilos ng spirito tsaka yung indwelling Iba po yung ng indwelling. spirito, magkaiba pa yan. Pero yun nga, with that point, yung Holy Spirit ang source ng regeneration, kaya siya nanampalataya, yun yung point. So, ibig sabihin, kahit hindi pa ako nanampalataya, pwedeng nasa akin ang banal na spirito para mag-regenerate ako. Which can result to my faith. Hindi po ibig sabihin na possess ninyo kung hindi outside na pagkilos ng banal na work niya na i-regenerate ka. So, hindi po yung ibig sabihin na possess na Tingnan kagad ko ng na scriptural basis. scriptural basis. Ang meaning ng regeneration. Yung unless a man be born again, di ba, he cannot enter the kingdom of God. And sabi pa ng Bible na yun na nga, those who are spiritually dead. Paano siya mabubuhay natin kung hindi siya nakarinig? Kailangan makarinig na siya bago siya mabuhay natin. Hindi, yun na nga po, di ba, kailangan makarinig siya. Then how can he understand the script, the gospel kung spiritually dead siya? Power na yun ng word ng God. That makes So that person understand kung ano yung gospel. So it violates yung sinasabi na yung mga spiritual dead, di ba? Ay hindi talaga siya mag-respond. Hindi pa kasi kung ako nakarinig ng gospel, then walang power ng Holy Spirit yung baka maano yung ibang meaning. Narinig ko lang yung gospel, pero walang work yung Holy Spirit from what I am hearing. Eh, pwedeng baliwala sa akin yan. Pero kung inilag ako ng Lord, di ba na, yun mo yung point niya. Na narinig ko yung gospel tapos may work ng Holy Spirit na magpapatransform sa akin. Hindi po. Parang ang tingin po kasi natin magkalayo siya, di ba? Pero parang ano lang yan siya eh. Minsan, kumbaga, ang term doon dyan, split seconds lang eh. Di ba? Yung spiritual blessing na yan. So, positionally, kumbaga, mauuna talaga yung regeneration. Di ba? And then, dahil na-regenerate ka, so, napakinggan mo yung gospel, magre-respond ka doon dahil spiritually quicken ka na. So yung regeneration ko just happened without external influence, talagang Lord lang yan. Lord lang Opo, talaga yun. upon Lord the lang. presentation of the gospel. Hindi nakarinig na muna ako bago ako nagkaroon ng... Hindi. Pero hindi mo po maintindihan, hindi mo po tatanggapin yung gospel. Kaya nga may nagre-reject eh, kahit ang dami namin na-share, may nagre-reject eh. Ang sabi po rito sa Acts 16, ito example natin yung kay Lydia, di ba? Sabi sa 14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshiped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken of Paul. So kailangan may word muna bago mag-open yung heart. Hindi po, ang sabi rito, that, ibig sabihin, may cause and effect. Ibig sabihin, ang sabi po rito, binuksan ng Panginoon, yun ang cost. Ang effect ay, that she attended unto the things which were spoken of Paul. Yung pinapangaral ni Pablo, kaya niya tinanggap kasi binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. Yun ang nauna, yung pagbukas ng puso. Bago pa yun na pagtanggap. Hindi siya clear dyan. Hindi nga po clear, pero kasi yung cause and effect lang. Actually, sabi nga kanina, split second simultaneously done. Pero kung titingnan natin, kung gagamitin natin yung sequence, doon sa kasi dito yung ginamit na dot, no? Doon natin makikita yung sequence na ang dahilan. Anong dahilan? Bakit niya tinanggap yung ebanghelyo? Ibig sabihin, kung hindi pala binuksan ng Diyos ang puso niya, hindi niya tatanggapin yung ebanghelyo. Walang saysay sa kanya yun.
Pero pinakamalaking factor lang is spiritually dead. Kahit anong pakinig niya ng gospel, kung dead talaga siya, hindi niya talaga tatanggapin yun. Kasi sabihin ng dead is wala sa kanya yung mga divine things of God. Dahil spiritually blind siya. Pero pag nakadyod na siya, doon siya ma-open sa mga divine things of God. It's only by the word of God talaga. At noon talaga doon. Ito yung ano po, sa ano, siguro supporting na rin doon sa tanong na rin para isang ma-address na rin. Yung Mark 16:15-16 po. And he said to them, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved. But whoever does not believe will be condemned." Ano po yung ano yan? So, salvation comes after believing. Tama? Or salvation comes before believing. Hindi, ang salvation ay nag-start sa election. Tama, di ba? Makukomplete, Kasi order eh. makukomplete siya doon sa justification by faith. Opo, process kasi ang Process salvation. kasi siya. Sa Process siya. Salvation. Salvation. So, makomplete siya doon sa justification by faith, nanampalataya ka na. Pero ang tanong, ano ang nag-cause sa'yo para manampalataya ka? Diba? Parang ganito po. Diba? Parang, pag present yung gospel, ang gospel is a wrong gospel. Diba? Kahit sino sa atin pwede mag-present ng gospel as long as alam natin, kumpleto yung sinasabi ng gospel. So parang kasi, parang sinasabi pa ni Pastor na parang yung power of, very powerful ng gospel. Diba? Very powerful. Pero, bakit may mga taong hindi tinatanggap yung gospel? Diba? Ano kaya ang sanhi? Bakit hindi nila tinatanggap ang gospel? At nandoon na rin kung anong sinasabi as long as yung talagang totoong gospel, true gospel. Ibig sabihin po ba wala doon yung power? Wala ng mga hasik. Bakit hindi tatanggap ng tao yung gospel? Ang answer doon, Matthew 13. Tapos sa parable of the sower. Maraming factors na naging reason kung bakit hindi niya tinatanggap in spite of the gospel being powerful. Hindi yung powerful pa yung gospel? Hindi, in spite na napaka-powerful ng gospel, maraming factors na pwede maging reason kung bakit hindi siya tatanggapin ng tao. Nakakosok na yung tinuka ng ibon, nalagay sa dawagan, away, gano'n. Tama po. Agree po tayo doon. Maraming factors. Dahil possible na hindi elect yung mga tao na yun. Possibility. Ibig sabihin, hindi pa din structured yung theology ng election doon. Kasi ano po yan eh, yung parable, kukuhanin natin, ano ba yung naisiparating ng parable na yun? Ito ba'y tumutukoy sa election or tumutukoy ba ito doon sa klase ng tao sa kanyang pagtanggap sa ebanghelyo? Actually, nung dineliver ni Jesus yun, nung kausap niya mga Hudyo sila nga yung primarily elect pero bakit kailangan makarinig din ng gano'n? Ibig sabihin, may paghahasik muna bago yung pagtanggap. Gusto ko pong address po yung sabihin po primary elect yung mga Hudyo. In a sense po ng Primarily elected na kinaanan ng lahi ni Jesus. Just like yung kinokontest ng mga taga-Baptist. Hindi yung election theology na. Ayan. As chosen people. As chosen people. Kasi po, ang pagkakaunawa ko doon po sa, yun na nga po, kausap niya mga Hudyo doon. Pero ang punto niya doon ay hindi yung, kumbaga, it's a matter of heart and how they, kumbaga, how they live. Diba? Paano nila, kumbaga, natanggap nila, diba? Pero how they respond. Diba po? How they respond on the word. Kasi yun, parang ang sumatotal, Pastor, kung titignan natin yung side na para matapos na tayo. Ano Okay, tayo? Kasi may ano rin ako is that. We can back it up with scripture. Kung ako magsaside sa ganyan, ang dami kong pwedeng sabihin sa mga magko-question sa akin. Kung nasa side ako ng free will, ang dami ko rin pwedeng sabihin sa side ng free will. Kung gigit na ako, ang dami kong isa-side na scripture sa side niya. Opo, natingnan din po namin yung sinasabi ninyo kasi meron siyang
parang yung kasi pagdating sa parable, ililimit mo lang yung naisiparating niyan eh. And hindi tayo pwedeng mag-dwell lang diyan kasi mag-cherry picking ang dating niyan. So sa 'di ba? Kung yun lang dun lang natin titingnan. Titingnan natin yung whole scope, 'di ba? Yung kabuuan nito. Yan nga po. Kaya hindi natin pwedeng mababaliwala yung ibang mga scriptures at pag ginamit natin to seemingly contradicting, 'di ba? Dapat i-reconcile natin. Ganun din, Yun ang Pastor. yun ang ating Parang ano. Hindi tayo pwede mag-cherry pick lang to defend the election. Kasi tignan din natin yung buong interpretation ng Bible. Seeing the side ng mga naniniwala na may pagpili talaga bago yung regeneration. Ano nangyayari? Opo nga, nauna nga po yung pagpili bago yung regeneration. Oo. Hindi yung pagpili sa yung pananampalataya. Pananampalataya mo na ba? Pinili nila si Christ. May mga verse po kagaya ng sinabi ni yung kinote mo po kanina, ginagamit talaga yun ng Armenians, no? Pero sumasang-ayon tayo dito, no? Yung manampalataya at mga bautismon ay mariligtas, no? Sabihin, shall be saved. Kasi kasama yun sa sa kaligtasan eh. Diba? Kumbaga, sinasabi nating save na kasi sumampalataya, pero hindi nangangulugang hindi nila dadaanan yung process. Process. Whoever believes going to Ang hindi ako Armenian na binasa ko. Ang tanong kasi diyan kasi ano siya very narrow siya doon sa part lang, sa point lang na yun eh. Pero ang tanong, ano nag-cause sa kanya para manampalataya siya? Go into the world. Yun, di ba? At nakita natin yun sa ibang bahagi ng Sa ibang Biblia. bahagi ng Biblia. To the whole world, to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved. But Ay, nako, may whoever- part 2 talaga ito. Kasi babalik tayo sa unang quotation, so Romans 8 na may dadaanan pa nilang sanctification, 'di ba? Dadaanan at ang kauwian is glorification. Kasi yung may mga specific verse kasi na tulad nun, no? Na whoever believes. So, parang titingnan natin, parang napalataya lang. Diba? Pero the question is, paano sila napalataya? Diba? Sino nag-cause sa kanila para manampalataya sila? Ito, sa Romans din. Dugtungan na natin yung 9-10 na tayo. Ayan. Ito may nagdala ng good news. Proclaim, go into all the world and proclaim. Kasama yun. Kasama Talaga yun. kasi part yun. Tatanggapin talaga natin yun means, kasi basta nasa Bible, tanggapin natin lahat dyan. Hindi natin na nakasabi na, para sa atin, pag isipin natin, parang contradiction. Pero ano yan, hindi yan, naniniwala tayo na walang contradiction dyan. Hindi natin tatanggihan yung mga ginagamit ng mga Armenians na mga talata. Totoo yun, nakasulat yun. May tanong ako sa'yo. Bago ka naging Calvinist, nauna ka mo naging Armenian, di ba? Oo. Naging English ni Cristo. Okay, yung my point. Oo. So, Alam ko yung ginagamit kong mga talata. So, ilang Armenians taon mo inaral yung pagiging Armenian, pero nung napunta ka sa pagiging Calvinist, napatunayan mo na ayun ang mas tama. Oo. Ito talaga. Oo. Ibig sabihin, hindi mo ako kinakailangan kumbinsihin na maging Armenians ako dahil galing ako doon. Ang ilang taon na. Oo. Paano gusto mo born again sa Armenian? Hindi ako Armenian. Isang nakita kong weakness ng Armenianism is yung foundation. At parang lagi lang sila nakadepende sa ang lagi lang nilang is yung pagpili. Diba? Ang lagi lang nilang, kumbaga parang ano yung pundasyon nito, for example, paano nila, kumbaga from eternity past. So, kumbaga laging, kasi pinili ko Diyos, ganyan. Pero titingnan mo all throughout the scripture, diba? Medyo weak yung foundation ng argument, ng argument on that side. Laging quote ng mga verses, whoever believes. So, lagi nandoon. Pero, titingnan natin, anong pundasyon nito? Diba? Anong pundasyon nito sa kung sino ang Diyos, kung paano yung pagkilos ng Diyos. So, yun yung nakita kong medyo weak yung argument doon. Ang total depravity ba pas sa Garden of Eden pa lang meron na? Since the fall of man. Since the fall. Pero yung before the fall, hindi sila depraved. Perfect sila. Pero after nung kasala sila, may total depravity. Nandun na yung depravity. Pumasok lang. Bakit sila nagkaroon ng pagsisisi? Walang
walang pagsisisi kundi nagsisihan sila, di ba? Itong babae, di ba? Kasi babae sinisi. Hinahanap sila ng Panginoon, di ba nagsisihan sila, and then nag-attempt sila na lumapit sa God ulit. Hindi, nagtago sila sa Panginoon. Hindi, basta yung sa Yung nag-worship siguro. Nagtali sila ng gawa sa fig tree. Oo. Thinking na na sila, na pwede na silang pangita sa Panginoon. Tapos sabi ng Panginoon, hindi kayo makakalapit sa akin, kaya pumatay siya, di ba, ng hayop. Yun yung pinandamit niya sa kanila. So, bakit may ganun thinking na sila during that time? Kailangan nilang bumalik sa God. Kung total depraved talaga is wala kang kakayahan na lumapit. Sabi doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, yung pagka-create sa tao, may inilagay ang Diyos doon na eternity, yung void, para hanapin nila ang Diyos. Yun. Sabihin, hindi natin masabi ng total depravity. Wala talaga siyang kakayahan na makinig sa... Pero, ang problema, dahil sa kanyang depravity, ang hanapin niyang Diyos, yung ayon sa gusto niyang Diyos. Hindi yung kung ano talaga, kung sino yung Diyos. And actually, wala tayong nabasa doon sa Genesis na dinanap nila ang Diyos. Kundi ang Diyos ang lumapit sa kanila, di ba? At nung sila nagdamit, hindi para hanapin ang Diyos, kundi para takpan yung kanilang kaubaran. At ang Diyos ang lumapit para palitan yung kanilang damit. Pero I mean, ang point ko doon is yung guilt, yung shame. Kung total depraved sila, you won't care. Nahubad sila, nakikita nila yung kahubaran nila. Natatakot sila sa Diyos. Ibig sabihin, nandun yung reverence pa din. Yung fear, hindi pwede natin sabihin agad na reverential fear eh. Pero at least, pina-acknowledge nila yung Diyos. Kasi alam nila, kasi yun, sila yung, alam nila yung tunay na Diyos kasi sila yung unang tao eh. Kaya yun ang difference nila sa atin eh, di ba? Sa atin, hindi naman natin alam yung tunay na Diyos. Sila, sa umpisa pa lang, alam na nila yung tunay na Diyos eh. Yeah. Kaya they would run away from God. So walang total depravity doon kasi kilala pa rin nila yung Diyos. Maaring, pwede nating sabihin doon, pero yung ilalabas nila, di ba? Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Timoteo, ang tao nga pasama ng pasama. So yung kasamaan ng tao talagang matindi, no? Oo. Double total depravity. Yeah. Kasi sabi ng Diyos, I think sa ano yon, nung 'di ba noong sabi niya sa isip niya, nagsalita ang Diyos no, na sinabi ni Moises, yung kaisipan ng Diyos, sabi niya, hindi na niya gugunawin no, yung mundo sa makita ng baha sapagkat sabi nga niya, ang tao naman kumbaga kinonsider na rin niya na ang tao naman masama naman talaga mula pa pagkabata puro kasama na iniisip niya Diba? Yun ang pagkakasabi doon ng Diyos Ang nag-declare ng total depravity, mismo ang Diyos doon sa Genesis 8, no? Nung sinabi niya iyon. Tapos, parang parang hinighlight ni Apostle Paul. Diba? Yung kasamaan ayun ng tao. Kaya tayo nag-arrive. Actually, wala naman talaga tayong masasabi. Wala ka naman talaga mababasa sa Bible na man is totally depraved. Wala ka naman mababasa doon. Kundi, conclusion lang natin yon na nung mga nauna sa atin at tinanggap naman natin no yung mga sinabi nila, sumang-ayon tayo dahil kahit tayo mag-a-arrive din tayo sa ganong conclusion. Kasi ang kaibahan kasi ng Armenian at saka sa Calvinist is sa Armenian naniniwala din sila sa depravity, kaya lang partial. Sa atin total depravity, Armenian partial depravity. Okay. Sige po. Salamat sa Hanap na po ako.